Akala mong ordinaryong building lang to? Paano kung sabihin ko sa'yo na itong heritage building sa Maynila ay nagsimula bilang isang napakalaking love story? Ako si B-Boy, isa akong arkitekto. Tara, samahan niyo akong iguhit to sa palad ko. Noong early 1900s, ipinagawa ito ni Antonio Milian y Pavia bilang wedding gift para sa kanyang asawa na si Margarita Zubel de Ayala. Isipin mo yun, habang tayo, minsan nahihirapan tayo mag-isip ng regalo. Pero siya, buong gusali ang binigay. At eto pa ang mas magandang detalye. Ang pangalang El Hogar ay salitang Espanyol nang ibig sabihin ay the home o tahanan. Kaya mas nakakatuwang isipin na ang gusaling nagsimula sa kwento ng pagmamahal ay pinangalan din ng tahanan. Nagsimula ang construction nito noong 1911 at natapos noong 1914. Dinisenyo ito ng Spanish architect na si Ramon Jose de Ureta Cuyena, isa sa mga kilalang arkitekto noong panahon ng Amerikano sa Maynila. Meron itong 5 palapag na tinatayang nasa 15 to 20 meters ang taas. At noong panahon iyon, isa ito sa pinakaunang skyscraper sa Maynila. Yung design concept nito ay pinaghalong Beaux Arts, Neoclassical at Renaissance style. Kaya kung mapapansin mo ang symmetry, eleganteng bintana at European-inspired details ng fasad nito. At hindi lang yan, matatagpuan ito sa dating sentro ng negosyo ng Maynila, ang dating Wall Street ng Pilipinas. At habang maraming gusali ang nawasak noong World War II, nanatiling nakatayo ang El Hogar, isang tahimik na saksi sa mahigit isang siglo ng kasaysayan. At eto na, malapit na nating matapos iguhit sa ating palad. Walang papel, pero pinalad. At tulad ng guhit sa palad ko, ang El Hogar ay pinalad din. Hindi lang bilang gusali, kundi bilang tahanan ng kasaysayan at pag-ibig. Dahil sa dami ng pagsubok na dinaanan nito, patuloy pa rin itong nakatayo. Thank you sa pagsama. Sana nag-enjoy ka. See you next time. Bye-bye.